guys, mayroon naman akong share sa inyo mga bago kong na-collect mga buti, mga lumang buti. Sasabihin ko rin sa inyo kung magkano nga ba talaga ang presyo sa ngayon. Siya nga pala guys, bago tayo magsimula, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated sa susunod kong video. Maraming salamat sa inyo pa. At ito guys, umpisahan natin. Ito guys, Latun Dunya Palangka. Latun Dunya Carlos Palangka. Mga ganitong buti guys, talagang kinukulit ko gawa ng wala na to sa ngayon. Latun Dunya Carlos Palangka, sinaunang buti. Ito guys, binibili ko ng 600 pataas, depende sa kondisyon. Noon guys, talagang bumibili pa ako nito ng isang piraso, 1.5. Pero sa ngayon na mayroon akong ganitong mga klaseng buti, bibiliin ko siya 600 pataas. Depende sa kondisyon. Pero nung una talagang wala pa akong ganito, talagang bumibili ako ng 1.5 piraso. Pero ngayon dahil sa mayroon na, pwedeng bibiliin ko 600 pataas. Latun Dunya Carlos Palangka. Latun Dunya Carlos Palangka. Okay, next tayo. Ito naman guys, Gold Eagle. Itong Gold Eagle nung panahon ay ako ay binata pa at talagang masarap inumin. Lalo pag malamig na malamig ang pagkalagay sa freezer, talagang umuusok pag binuksan mo. Talagang masarap ito guys, parang retros dito. Gold Eagle. Ito guys, binibili ko ng 150 hanggang 200, depende sa kondisyon. Gold Eagle. Pero sa online guys na mayroong nagbibinta dito na mataas ang halaga, maabot pa ng 2,000. Sakaling mayroon kayong ganito, bibiliin ko ng 150 hanggang 200. Depende sa kondisyon. Okay, next tayo. At ito naman guys, sinaunang Coca-Cola. Makikita nyo guys yung ano niya, talagang yung pagka-ukat niya ay nasa labas, hindi siya pinting, talagang ang utik niya ay nasa labas, nakaumpok siya. Coca-Cola, ganito guys, hindi ko tinatanggihan kahit marami man, basta gawa ng Pilipinas. Yun po ay aking binibili ng 700 pataas ang bawat isa. Basta luma ang yung puti, yung po ay aking binibili. Okay, next tayo. At ito naman guys, Colt 45. Colt 45. Ito guys, binibili ko ng 200 hanggang 250, depende sa kondisyon. Dahil nga sa mahirap na siyang hanapin. Colt 45. Nakasulat ito, Colt 45 Premium Strong Beer. Yung sinasabi na Beer Strong Beer. Colt 45.
Okay, next tayo. Ito naman tayo sa buti na talagang ganito guys, mga 18th century. Dahil nga maraming mga bubbles. Alam guys, yung buti guys, pagka maraming mga bubbles, yun ang hindi mo madaya. Pag maraming bubbles talagang, yun po ay isang antique. Pagka walang bubbles, sa ngayon guys, marami nang gumagawa. Pwede kang magpagawa, ginagaya niya, kinakopya nila yung forma ng bote, pangalan. Pero hindi yung mga kolektor na marunong talagang alam nila kung talagang luma ang bote mo. Kasi pag luma, talagang maraming bubbles. Pagka 19th century, yung bubble niya is malalaki pa malalaki. Nasa loob talaga. Pero pagka yung mga 18th century, hindi kaya 17, yun na ay maraming bubbles talagang pinong-pino, halos lahat ng palibot niya is puno ng bubbles. Ito guys, distilled Rias, may nakasulat pa na Ayala Incorporated. Ayala Incorporated Distilled Rias. Ito guys, talagang nahirap na rin hanapin. Meron ka ng ganito na hawak na ng mga filter. Ito guys, binibili ko ng 900 patas. Depende sa kondisyon. Pag maganda ang yung buti o antique siya, yun po ay binibili ko ng 1,000 pataas. Basta buti ang pag-usapan o antique, yun po ay hindi ko na tinatanggihan. Basta luma siya. Pag luma, maraming bubbles. Yun po ay sikreto sa isang kolektor. Maraming bubbles pag nakikita mo sa maraming hindi nakaalam, kolektor, pero hindi nila alam po yung buto na yung puwet lang tinitingnan nila na yung puwet pagka walang guhit, walang espe, walang guhit, sabi nila luma. Yung isa sa sikreto noon, kasi kinukopya na nila yung buti kung talagang yung anong year ginawa, anong bang kaya nilang kopyahin. Wala ring guhit. Pero ang sikreto doon guys, bubbles, yun ay hindi mo makakaya kasi yung bubbles niya nasa loob, sa gitna, palibot. Yun, pag maraming bubbles, automatic na yun po ay antique. Tapos bira siyang hanapin, yun po ay mataas ang halaga, pataas ng pataas, taon-taon. Okay, next tayo. Ito naman guys, makikita nyo, napakaraming bubbles nasa nasa 18th century, hindi kaya 17. Talagang puno na siya ng bubbles. At saka kaiba siya guys, talagang ito yung pinakaunang ginawang bote siguro. Wala siyang pangalan. Hindi kagaya ng isa na mayroong pangalan, Ayala Incorporated Style. Yes, may pangalan siya. Sa puwitan niya, nakikita yan guys. Pero ito yung isa guys, talagang ito yung pinakauna siguro. Wala siyang pangalan, wala nakasulat. Plain talaga siya. Makikita yung guys, punong-puno ng bubbles, halos lahat ng niya. Kahit sa tingnan, talagang puno-puno hanggang doon puno-puno siya ng bubbles. Ito guys, talagang daang taon na rin ang nakalipas. Saka rare talaga ito guys dahil nga sa wala siyang pangalan. Walang nakasulat na pangalan. Ibig sabihin, siya ang pinakaunang ginawa. Ito guys, galing rin sa isang collector. Binili ko lang. Dahil nga hindi may iwasan yung kailangan mo na magkapira, kailangan mo na ibenta para pwedeng yung pera kasi pwede mo rin bili, gastos kung may meron kang nagustuhan na ibang buti, mas mura, pwede mo rin kunin. Pero ganito talaga guys, talagang mas mataas ang value nito. Ito nasa nasa 1,500 pataas.
basta antik ha, kasi maraming gumagawa rin ng ganito na kinokopya nila. Pero yun, kahit ganun ang itsura niya, talagang malinis. Wala kang makikitang bubbles. Ang ibig sabihin doon, yun po ay isang replika bagong puti, kinokopya lang. Pero pag nakikita mo, puno siya ng bubbles na sa loob, yun po ay isang antique bottle. Kagaya dito guys, bibira lang to yung buti na walang pangalan. Malinis siya pero wala talagang pangalan. Ito ang mahirapan natin. Salamat din sa mga nagbinta sa akin na ganitong klaseng buti at nakakaroon ako ng ganito. Dahil ako po ay marami na akong koleksyon pero wala pa akong ganito. Mayroon na akong ganito pero mayroong mga pangalan. Pera lang yung yung mga ah, yung tundo niya talaga yung isang common lamang. Marami siya ang ginawa. 600 pataas. Depende sa kondisyon. Pero pagkabultuhan, talagang mas mababa ang halaga niya. Pag maparamihan. Okay, natapos naman ang ating video. Maraming salamat. Shout out naman sa Nabutas Malabon. Shout out din sa Perfect Princesa. Shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat sa inyo.